Yo, what's up mga pards? Gagala tayo, mag-video tayo, mag-rides. Pupunta tayo doon sa bagong gawa na SM dito na malapit lang, na pwede lakarin lang. Isang mga kalating kilometro lang simula dito sa bahay. Videoin ko yung hypermarket na SM. Magagawa lang, bago. Tsaka ikutin na rin natin yung mga subdivision dito. Marami pala itong subdivision dito mga pards 28 dito, malapit sa akin. Malapit din sa labasan, meron doon dalawa. So bali 30 lahat ng mga subdivision dito. So let's go mga parts, ikutin natin dito ang subdivision. Punta tayo ng hypermarket, let's go. Ayan mga parts, ikutin natin itong subdivision dito. Marami itong subdivision dito. Natin mga lugar ito. Makikita nyo ito mga parts. Ikutin natin yung hypermarket dito para makita nyo. Ito yung lugar na dating tahimik, ngayon traffic na. Nagkaka-traffic na paglabasan ng estudyante. Napakaraming e-bike. Sabi nga nung mga driver ng tricycle dito, umabot na daw ata ng mga 700 plus daw itong baka mag-1,000 na raw e-bike. Sabi nga kasi nung kuha na ng e-bike dito, kasi lima yung nagtitinda ng e-bike dito sa loob ng subdivision. Dati isa lang ang pwesto, ngayon umabot na ng 5. Dati daw ang release nila sa isang buwan pinakamataas 5. Ngayon araw-araw na 5 na ang nare-release na e-bike. Dati kunti lang daw yung e-bike. Tapos pag-release noon sa isang buwan 5 lang ang kumukuha. Ngayon na dumami ang tao, araw-araw na kumukuha ng e-bike. 5 din sila pwesto. Yung isang tindahan lang na pinakamalakas na yun doon 5 piraso doon na re-release nila. Sa dami na nag-a-apply, 5 lang ang nare-release dahil na yung iba hindi naman nare-release dahil walang mga requirements sa kailangan tulad ng payslip, yung trabaho. Wala sila noon mga payslip, nag-uupa pa yung iba dito. Yung iba naman may bahay na hulugan, di sapat ang sahod kaya di na nare-releasean. Dami bigla tong dito. Dumami bigla tong e-bike. Dati mabibilang mo lang yan. Ngayon, paglabasan ng estudyante, traffic dahil sa e-bike lang yun. Wala pa yung tricycle at yung mga sasakyan, motor. Napakaraming e-bike. Kala mo lamunggam Isang dami ng e-bike pag naglalabasan yung school. Hindi mo mabilang. Dito sa loob ng subdivision na to, marami itong dito estudyante, dalawang high school dito ang maraming estudyante, malaking high school ba ito ang last na circle dito sa kantong-kanto ng Pagsibol 4B. Tapos ang susunod nito dito na subdivision sa kanan, yung tinitirahan ni Bert Espinya, yung taga Samar, yung taga Barangay Kabagnan. Yun ito dito sa kanan. Pagdating naman dun sa sa kabila, doon naman si Francis naman dito sa kabilang subdivision. Si Francis aka Pipoy, na aking pamangkin, or pamangkin. Dito din ang bahay niya sa kabila. Si Rhea naman dyan sa Prime North, na pamangkin ko rin, na anak ng first cousin ko na si Papay Ronnie Pires ng Kabagnan din. Ng asawa ni Rhea ay si Ryan Colina.
Ayun, malapit lang kami dyan, magkatawid subdivision lang kami, katapat. Ito, ano to dito eh, Pasinayan North, ay, Pagsinag Northeast to dito, Pagsinag Northeast. Yung kay Bert naman doon, Pagsinag East. Hindi na ako kanina na isa. Tapos ito, yung sasunod dito na subdivision sa kanto, ito na yung kay Francis dito, sa kanan. Bago lumiko ng circle, may gate sa kanan. Yun yung kay Francis Narca. Ang nasawa ni Francis, malayo, talaga Mindanao. Visayas ba yun? Mindanao ata, Visayas. Basta, malayo, may airplane nga eh. Ito dito, yung gate na sa kanan, yun yung kay Francis. Yun dyan, Francis Narca. Tapos doon naman sa kabila, yung papasok na kalsada yun doon, bagong tayo na subdivision yan. Ganyan dyan, Hilaga. Hilaga subdivision. Tapos ito naman dito sa kaliwa na subdivision, ito yung kay Rhea dito na subdivision. Prime North. Yan ang Prime North. Ito ang Prime North dito, kaharap ng subdivision na tinitirahan ka din. Pagsinag East. Tatagos lang tayo dito sa may Talipapa. Pupuntahan natin yung bagong tayo na hypermarket, yung SM. Ito na daw dito ang bagong itatayo dito na health center. Bago yan. Tapos dito naman sa kanan, yung circle na to, yun no, yung building na yun, school daw yan, bagong tayong high school. Malaki. Daming room, parang 15 piraso ata na room yan. Oh, hindi, di lang. Di lang pala. Isang lihira ata. Oh. Lagpas sa 50, baka lagpas at yan. Lagpas 20. Hindi ko nabilang. Oh, bilangin lang natin next time. Ito yung ano dito. Talipapa na traffic talaga. Kung naglalabasan, malapit na maglabasan ng mga ano, elementary at saka high school dito sa malapit na mga ano, school. Ito dito yung nagta-traffic eh. Traffic ng e-bike. Isang katerbang e-bike to dito. Hindi mo yan mabibilang e-bike dyan. Sa dami ng e-bike dito, naku. Labor na nga sa kung siguro, ito sabi ng iba, 700 plus na raw eh. Lapit na rin sa 1,000. Tapos ano yan, nangungontrata yung mga e-bike na yan. Nagsasakay sila ng ano, estudyante. Siniservice na nila. Minsan kapitbahay nilang namimili. Sila na rin ang naglukuhan eh. Hatid eh. Kanila na rin ang bayad, di na sumasakay ng tricycle. Ito yung Talipapa dito na, naku, pag naglabasan ng estudyante na dito, walang kalawan. Dito nagbibigayan eh. Grabe dito. Kanya-kanya lang yun dyan, ano eh. Kung iba yung loob mo dyan eh, yung oso ng gulong mo, dadaan mo din itutok sa oso ng iba. Ayan. Talipapa. Grabe ang liit ng kalsada na to. Dito pa sila nagtayuan ng mga talipapa nila sa kanto. Sa bawat ano na to, gilid ng kalsada na to. Kaya pag namimili yung may mga sasakyan na 4 wheels dito, yun na, traffic na. Dahil katulad nitong malaking sasakyan nito na pula na to, na Vios sa bansa. Diyan lang yan siya dyan. Tapos yung sa kabila din, mayroon din maparking. Yun na. Diyan na, wala nang galawan. Ngayon yan, traffic na yan, alas 6. Umpisa na yan dyan hanggang alas 7, alas 8. 2 oras din yung traffic eh. Mga labasan ng mga estudyante. 2 oras na dyan matitingga dyan, nakatunga ka dyan. Kunti lang ang galaw. Tapos sisingitan ng kamuting sa e-bike na di nagdadahan-dahan, bigla na lang yung barurot, ito, singit. Tapos pag nagsagian sila pang galit. Sabi ito, papunta to dun sa hypermarket eh, yung SM. Kaya mataod to dito na traffic. Dati tahimik to dito. Noong una kong pagpunta dito, nako, mabibilang mo lang yung nadaan dito na motor, tricycle, lalo na sa tanghali. Wala kang makikita ng kadalasan nadaan na
motor dahil mainit ang araw, walang tao. Una ko ang biyahe dito, tahimik din eh. Matagal, matagal ka makakita ng sakyan, matagal din makaalis sa pilahan. Ito na yung hypermarket, malapit na tayo. Ayan yung SM. SM hypermarket. Ayan yung kulay blue na bubong, yun yung SM. Medyo may malaki naman, mahaba. Kaya lang, dalawang palapag lang sila. Branch siguro ng isim yun kasi isim ang tinatak nila, hindi naman basta-basta sila makakagawa ng ganyan pag pinagpahit sa isim. Ayan o. Ayan, dito tayo, video natin yan. Ayun yung SM. Oh my God! Wow! Yun. Yun na hypermarket. Ano mga parts o? Yun. Hanggang doon sa dulo. Kaya maraming tao dito. Nice. Ayan mga parking dito kung saan lahat sa mga parking. Saan na tayo mga parts? Bisa tayo. Punta na tayo doon sa kabila. Mga parts, hypermarket. Bagong tayo. Isang bisis pa nga lang kami dyan pumasok eh. Hypermarket na yun eh. Isang bisis pa lang kami dyan namili ni Mrs. Sila naman siyang busy. Yung lugar na to, grabe to dito. Mamaya-maya yan dito, traffic yan dito. Oh, grabe to, walang kalawan. Paglabasan ng estudyante. Kasi may school dun, high school dun sa unahan eh. Kabilaan to may high school. Pag naglabasan yan, katerbang e-bike yan. Hindi mo mabilang yung e-bike. Ngayon, pakunti-kunti lang yung makikita mo e-bike dahil nagpapahinga yan ngayon sila. Ito lugar na dati walang katao-tao ngayon. Sobrang daming tao, pati na rin mga basura. Tinatapon na lang din sa labas ng iba. Dahil minsan di nagbabayad yung ibang subdivision sa sa homeowners ng monthly dues. Wala silang binabayad sa truck ng basura. Yung ginagawa nila, magtatapon na lang kung saan. Itong Pagsinag West Place. Okay. Dito na tayo sa lugar natin. Uwi na tayo. Ikot lang tayo saglit. Nakita lang natin doon yung lugar ng kung ano yun. Lugar ng hypermarket na bagong tayo. Dati mga talahib pang tapat na bahay. Ngayon, ito na, puntahan na sila dito ngayon. Okay mga pards. Dito na tayo sa bahay. Ayun mga pards, nandito na tayo. Dito na tayo sa bahay. Yun, thank you mga pards. Nandito na tayo sa bahay. Nakauwi na tayo. Kita na natin yung hypermarket na bago.